Good day mga ka-Fixit! Quick recovery kapag namatayan ka ng makina sa manual transmission ng sasakyan. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, for today's episode, quote mga ka-Fixit, "We are a tourist in this world. God is our travel agent. He has already fixed our routes. He made our reservations. He has confirmed our destinations. Trust Him and enjoy this trip called life." God bless and good morning po sa inyong lahat. So sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang quick recovery tips, tricks, and techniques kung paano gagawin kapag namatayan ka ng makina sa manual transmission na sasakyan. So very importantly, kapag namatayan ka ng makina sa manual transmission na sasakyan, lalong-lalo na kapag sa mga uphill na kalsada, ito yung isa sa mga nakakatakot na senaryo na pwedeng mangyari sa iyo, lalong-lalo na kung baguhan ka pa lamang nagmamaneho. So marami nagtatanong sa akin at marami nagre-request ng video na ito. Paano gagawin kapag namatayan ka ng makina sa manual transmission na sasakyan, lalong-lalo na sa mga uphill? So meron akong ginawang detailed video on how to recover from a stall when driving on an uphill, flat, and downhill road. So ilalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na ito, sa description below para mapanood mo. Itong video na ito, magfo-focus lamang tayo sa quick recovery kapag namatayan ka ng makina. Kasi it's very important na kapag namatayan ka ng makina, lalong-lalo sa mga uphill na kalsada, na makarecover ka kaagad. Dahil yung mga sasakyan na nasa likuran, yung mga sasakyan na nakasunod sa'yo, magkukos ka kasi ng traffic kapag namatayan ka ng makina. At kapag masyado kang nagtagal sa portion na yon, sa moment na yon na namatayan ka ng makina, magkukos ka ng traffic and frustration sa ibang drivers na nakasunod sa'yo. Importante din na calm and compose ka, no? Kalmado, compose, and be ready always kapag nagmamaneho, lalong-lalo na kapag sa mga uphill road. Okay? Siyempre, ayoko namang sabihin take your time, pero do the steps correctly and as fast as you could para mapaarangkada mo ng maayos yung iyong sasakyan. Kaya nga importante mga ka-Fixit na nagpa-practice ka, pinapractice mo kapag may oras ka, yung mga steps involved kapag nagpapaarangkada ka ng iyong sasakyan, lalong-lalo na yung clutch biting point sa manual transmission na sasakyan para ma-master mo yan at hindi ka mahirapan kapag namatayan ka ng makina sa mga uphill roads. Dalawang klase ng pagpapaarangkada kapag namatayan ka ng makina sa mga uphill na kalsada ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. Una, yung beginner method, and yung pangalawa yung atin pong advanced method mga ka-Fixit. Beginner method, ito yung gagamit tayo ng handbrake, and yung advanced method yung hindi na tayo gagamit ng handbrake mga ka-Fixit. Considering na kabisado mo na yung clutch biting point ng iyong clutch and maayos ka na magpaarangkada ng iyong sasakyan. Dahil kahit sa mga advanced drivers mga ka-Fixit, hindi maiiwasan minsan na mamamatayan tayo ng makina sa mga paakyat na kalsada. May mga pagkakataon na wala tayo sa focus magmaneho, may mga pagkakataon na may distractions, or may mga pagkakataon na may sira din naman yung sasakyan. Pero dito sa video na ito, considering na all working properly yung iyong sasakyan at walang problema yan, let's get right into it mga ka-Fixit. Okay, gawin na natin yung beginner method mga ka-Fixit. So tapakan ko yung brake pedal natin, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, umarangkada na yung sasakyan na nasa harapan at aarangkada na rin tayo. First gear. Okay? So beginner method, pag-arangkada mo, namatayan ka ng makina, so quickly press the brake pedal, engage the handbrake, clutch all the way down, start the engine. Okay? Then siguraduhin mo naka first gear ka, ilagay mo sa clutch biting point yung iyong clutch, magbigay ka ng gas, bitawan mo yung brake pedal at disengage mo yung iyong handbrake para makaarangkada yung iyong sasakyan. Okay? That is the beginner method mga ka-Fixit. So ulitin natin yan one more time, beginner method, quick recovery. Okay? So clutch all the way down, nakatapak ako sa aking brake pedal para hindi ma-atras yung ating sasakyan pag disengage ko yung ating handbrake. First gear, so magpapaarangkada tayo ng ating sasakyan, namatayan ka ng makina. Okay? Namatayan tayo ng makina. So quickly, brake pedal, engage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, start the engine. Siguraduhin mo naka first gear ka mga ka-Fixit, and clutch to the biting point, bitawan mo yung brake pedal, magbigay ka ng gas, bitawan mo, disengage mo yung handbrake para makaarangkada yung iyong sasakyan. Yan. So yan yung quick recovery natin, beginner method mga ka-Fixit. So gawin naman natin yung advanced method mga ka-Fixit. Quick recovery, advanced method, hindi tayo gagamit ng ating handbrake. Okay?
So parang kadahin natin yung ating sasakyan, nakatapa ako sa ating brake pedal, disengage natin yung ating handbrake dahil sigurado ako na hindi aatras yung ating sasakyan pag disengage ko yung ating handbrake. Clutch all the way down, first gear mga ka-fix-it. Paparang kadahin natin yung ating sasakyan dahil umarangkada na yung sasakyan na nasa unahan. So magbibigay ako ng gas, clutch to the biting point, nagkamali ako. Kailangan ko huminto, hindi ko na clutch all the way down, so mamamatay tayo ng makina. So quickly press the brake pedal, clutch all the way down, start the engine. Okay? Make sure na naka first gear ka, siguraduhin mo first gear yan. Tapos ang gagawin ko ngayon, ika-clutch biting point ko at bibitawan ko yung ating brake pedal, then quickly magbibigay ako ng gas. Just like that. Ulitin ko yun, halimbawa ganyan, nakakahinto pa rin tayo, naka first gear tayo, no? Clutch to the biting point, bibitawan ko yung ating brake pedal at magbibigay ako ng gas. Almost 1,500 RPM of gas mga ka-fix-it. Okay? Ulitin natin yung scenario na yan, advanced method, quick recovery pag namatayan ka ng makina. So halimbawa hihinto ako, hindi ko na clutch all the way down. So namatayan tayo ng makina, ang gagawin natin, hold the brake pedal para hindi umatras sa sasakyan, clutch all the way down, start the engine, siguraduhin mo naka first gear ka, then quickly clutch to the biting point, bitaw mo yung brake pedal, magbigay ka ng gas, 1,500 RPM of gas. Then kapag nakarangkada yung sasakyan at 10 km per hour, pwede nang bitawan nyo yung clutch all the way up dahil hindi ka na mamamatay ng makina at this point. Yan. So tuloy-tuloy na ako magbibigay ng gas ngayon mga ka-fix-it. 2,000 RPM of gas, clutch all the way down, second gear. Another one, 2,000 RPM of gas, clutch all the way down, third gear. Okay? So sa mga pagkakataon na yun mga ka-fix-it, pinakita ko sa iyo ang quick recovery. Okay? Na pwede mong gawin kapag ikaw ay namatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. So actually, kaya ko pang gawin ng mas mabilis sa pagkakataon na yon. Pero dahil kailangan ko magsalita habang dinedemo ko sa inyo yung steps, medyo nagtagal tayo. Pero actually, kung gagawin mo yung steps na yon, na hindi ako magsasalita, talaga nakafocus lang ako sa pagmamaneho, mabilis lang dapat yun mga ka-fix-it. Kaya ako tinawag na quick recovery. Okay mga ka-fix-it, quick recovery, beginner method. Okay mga ka-fix-it, quick recovery, advanced method. Okay mga ka-fix-it, so yun yung dalawang method na pwede natin gawin kapag tayo ay namatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan. Quick recovery mga ka-fix-it. Pero between the two, beginner method and advanced method, syempre mas mabilis yung advanced method mga ka-fix-it. Kasi the advanced method does not involve using the handbrake. So mas mabilis yung response time, mas mabilis yung mga steps. Kaya mas mabilis natin mapaparangkada yung ating sasakyan using the advanced method. Yun nga lang, kung hindi pa masyadong kabisado yung clutch biting point ng iyong manual transmission na sasakyan at hindi ka pa sanay masyado magbigay ng tamang RPM, hindi mo yun magagawa ng tama. Kaya importante na magkakapag-practice ka kapag meron kang vacant time. So kung merong inclined road sa inyong lugar na hindi masyadong busy, pwede ka mag-practice doon on your vacant time mga ka-fix-it. Kasi kaya gaya nga ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagkasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yung ka-fix-it, importante yan. Lalo na sa mga bago pa lamang natututo magmaneho kagaya mo. So that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!